Ang apo ni Cory at Ninoy Aquino na si Kiko Aquino D. Sa usap-usapang pag-aalyansa ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo sa eleksyon 2028. Bukod sa hindi anya ito makabubuti, ang tanong pa niya, tatakbo ba talaga ang dating bise? Nakatutok si Ian Cruz. Ang napipintong pagkikita bukas ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo, wala raw problema sa apo ni dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino Jr. na si Kiko Aquino D., convener ng Buhayang People Power Campaign Network. Pero pagdating sa usap-usapang pag-aalyansa ng Marcos Robredo para sa eleksyon 2028, tahasang tutol daw rito si Aquino D. Well, ako po consistent naman ako na tutol po ako sa ganung alliance. Pero ayun, parang that's up to VP Leni to decide. But siguro if I don't know if my opinion is asked, but if my opinion is asked, hindi ako sang-ayon na wala akong paniniwala na makakatulong sa kahit sinong kandidato yung endorsement ni President Marcos. Aminado si Aquino D. na bagito pa siya kung political analysis ang pag-uusapan, pero sa nakikita raw niya, hindi makabubuti ang pakikipag-alyansa sa mga Marcos. Again, he is the most unpopular president since President Gloria Macapagal Arroyo, and I know from first-hand experience kung ano yung nangyari sa kandidato ni President Arroyo noong 2010. No? Para sa akin, malinaw na hindi siya nakakatulong strategically, hindi siya rin katanggap-tanggap in terms of yung cause for justice para sa mga biktima ng batas militar, para sa yung cause para sa laban sa historical distortion. So ako, I want to be very clear na against ako sa ganung alyansa. Naniniwala rin si D na magiging malakas sa kandidato si Robredo sa pagkapangulo, pantapat kay Vice President Sara Duterte. Pero ang tanong daw, tatakbo ba talaga ang dating Vice Presidente? Alam ko yung feeling na ayaw mo talagang tumakbo pero pinapatakbo ka. Naranasan yun ng mga kamag-anak ko, and I would want si VP Leni to have the freedom to make the decision na talagang naayon sa loobin niya. Sakaling tumakbo sa pagkapangulo, si dating VP Leni rin daw ang dapat na pumili ng magiging running mate niya. Tugon ng Malacanang kay D, huwag muna raw gumawa ng imahinasyon, bagkus ay tumutok sa kanya-kanyang trabaho para di maligaw sa tamang mithiin. Panawagan nila, tumigil muna ang lahat sa pamumulitika. Natalakay ang mga usaping pampolitika na yan sa gitna ng kanilang paghahanda para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Binigyan na ng permit ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang grupo ni Aquino D, katuwang ng ibang grupo para sa kanilang main program sa hapon ng February 25 na pinamagatang Trillion Peso March 3, Tayo ang People Power. Kabilang sa ipaglalaban nila ang kontra-korupsyon at kontra-dinastiya, kasama ang panawagang ikulong ang lahat ng mga kurakot sa kaban ng bayan. Sa araw po ng February 25 ay makakasama po namin si Cardinal Ambo David mula po 3:00 ng hapon hanggang matapos po ang programa. Siya po ang magbibigay ng panghuling mensahe para sa panawagan ng gaano kahalaga ang tayo ang people power na panawagan. Maglalagay ng entablado sa White Plains Avenue, kaya inaasahang isasara ito sa trapiko at magkakaroon ng rerouting kapag kumapal na ang tao. Wala namang nabigyan ng permiso na magsagawa ng rally sa ibang bahagi ng EDSA. Babantayan natin yan, siyempre. Hindi talaga po pwede. No rally zone nga eh. We're expecting about 20 to 30 to 50,000. In fact, yung unang plano namin, 100,000, kaya kasi accommodate eh. Ang mga dadalo sa EDSA People Power Monument inaasahang didiretso sa EDSA Shrine bago ang 6:00 ng gabi para naman sa misang pangungunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Soc Villegas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.